Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin na panoorin at atin na tingnan kung itong isang kandidato na ito pagka senador ay merong magandang magawa sa ating bayan. Ito ang isang well-known na abogado ng labor na si Luke Espiritu, na ayon dito sa aking mga comment section ay marami ang nagkagusto nito. Kahit na ito isang aktivista, atin panoorin kung meron siyang magandang mga plataforma sa pagiging senador para sa ating bayan. Narito ang video courtesy sa atin ng ANC TV with Ron Cruz sa kanyang harapan. Become a senator na nagle-legislate through people power. Kailangan ng tao dito. Paano makukumbinsi yung taong kumampi sa'yo? Siyempre, ibang-iba na yun kapag may prestige, power at resources ng Senate. Siyempre, kung si Labor Leader Luke Espiritu lang magsasabing anti-dynasty, medyo handicap tayo dyan. Wala tayong power eh. Ang manggagawa naman ito ni Luke, ano yung mga nakikita mong pumipigil para umunlad ang buhay ng mga manggagawa? Siyempre, medyo may specific na mga issues na kinakaharap ang manggagawa. Una na dyan, ang starvation wages na meron tayo. Imaginein mo yung sweldo sa atin ay below the poverty threshold. And it doesn't matter kung saang region ka, even in the NCR. All 12 regions below the poverty threshold. So, it is an anomaly. Imaginein mo nagtatrabaho ka tapos below the poverty line ka pa rin. You don't have to be unemployed in this country. You don't have to be part of the informal sector to fall below the poverty line. Kung minsan mag-asawang nagtatrabaho na nga, nasa poverty line. Yes, below the poverty line. Okay, so dito tayo mag-react ng county tungkol sa ating mga sahod. Ako ay nagtatrabaho ako sa isang private college dito sa lugar ko. At sumasahod lang ako ng nasa 800 peso a day. 800 peso a day, ha? Kaya hindi siya kakasya sa pangaraw-araw na gagastusin, lalo na kapag ikaw may asawa, may anak, hindi talaga pwede. Ang 800 pesos a day ay kasya lang yan sa isang single person, yung nag-iisa ka lang. Lalo na kapag nagre-renta ka ng apartment, patay ka dyan. Diba? Ako may sarili akong bahay, lupa. At nag-iisa lang din ako dito. Kaya napagkasya ko yung 800, pero hindi ka makakabili ng bagong damit sa isang buwan, bagong medyas, bagong t-shirt, hindi ganun, bagong sapatos, nako, hindi ka makakabili. Makakabili ka ng mga bagong damit kapag Christmas kasi merong 13-month pay. Okay, 13-month pay at minsan may bonus konti, di ba? Sa mga private na kumpanya. Kaya yung sahod na 750 pesos a day, yan ay minimum wage lang yan. Ibig sabihin, tamang-tama lang talaga. Pero sabi ko na kanina, hindi ka mabubuhay kapag may pamilya ka sa ganyan. Buhay pulubi ka. Kaya nga sabi ni Luke Espiritu ay, bakit ka pa magtatrabaho kung below the poverty line ang sahod mo? Dapat kasi sa sahod tayo ng 1,000 mahigit eh. Dapat ang sweldo ng Pilipino ngayon ay nasa 1,000 a day to 1,200. Yan, pwede na yan. Makakabili na tayo diyan ng bagong damit buwan-buwan. Okay, ito ang sa lahat ng senador na bago sa ating paningin, bago sa ating pandinig, Luke Espiritu, isa sa nakaka-catch up sa aking atensyon. Hindi ako nag-promote nito, pero ito ang totoo, di ba? Kasi kung tanungin mo siya, spontaneous sasagot siya. Para siyang AI, di ba? Parang robot ito eh. Kung magtanong ka, sasagutin niya. Walang yan eh. Walang script diyan, no? Kaya nung magdebate sila ni Vic Rodriguez sa GMA, ay tamimi si Vic Rodriguez. Wala siyang panama dito kasi kahit itanong mo dito masasagot niya. Siguro matalino talaga tong tao na ito. Kaya lang ang kanyang side ay nasa siya di ba? Aktivista siya, nasa labor. Kaya alam na natin ang kanyang background. Pero baka sakaling magbigay ng magandang batas sa Senado. Di ba ang isang ito? Dito na lang ako kaysa buboto ako sa mga Team Suka. Di ba kung buboto ako, siyempre Team Suka to the inodoro, di ba?
Pero ito pwedeng isingit ko to kay Amy, di ba? Si Amy Balimbing, Amy Marcos, pwedeng isingit ito. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Ito panoorin pa natin ang ibang sinasabi niya tungkol sa kanyang plataforma kapag siya ay maging senador. And of course, syempre, kailangan din natin buwagin yung kontraktualisasyon kasi yung mga manpower agencies na yan ay mga walang silbi. Useless. They're just parasitic. Wala silang ambag sa ating ekonomiya. Hindi sila part ng production process. So, kung tatanggalin natin yan, tinatanggal lang natin ang useless layer na yan sa ating bansa. Ang ekonomiya na nakabase sa non-activity, di ba? Yung non-business, their business is really non-business. And we will free the workers para at least ang mga workers natin magkaroon ng security of tenure, magkaroon silang karapatan mag-union, at ma-negotiate nila ang kanilang sahod depende sa kita ng kumpanya. Mailog, ngayon naman may mga mainit na usapin sa ating bansa at nais naming malaman ang inyong pananaw at panininigan sa mga ito. May 10 tanong sa inyong harapan. Susubukan natin sagutin lahat ng makakayanan sa loob ng 6 na minuto. Ito, dito, panoorin niyo ito ng mabuti at pakinggan mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ma-impress kayo dito kay Luke Espiritu. Ang bilis-bilis makaano eh. Hindi siya mag-loading. Kung mag-loading man siya ay 1 second lang, di ba? Ito, panoorin natin. Ito yung mga tanong ni Ron Cruz. Sa kanya, impronto ang sagot nito eh. Ito, patuloy tayo. Pili ka ng magic barahan natin. Kung manalo ka, ano ang una mong ihahain na panukalang batas? Anti-political dynasty law. Napapanahon na talagang sugpuin natin at wasakin natin ang kapangyarihan ng mga dynasties kasi ang pag-iral ng dynasties nandyan ang source ng corruption. Nandyan ang electoral fraud. Nandyan ang intimidation ng EJK. Yan ay mga linta sa ating lipunan na kailangan nating puksayin. Next card, Duke. Ano ang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Ang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin or inflation ay tandaan natin ang mataas na bilihin ay nanggaling sa pagkain. Dahil wala tayong, ang food production natin ay pinabayaan na natin. Therefore, we must increase production. And the role of the government in order to increase production ay napaka-importante. Di ba, kailangan nilang suportahan ang mga magsasaka na nag-create ng ating mga pagkain para mapamura natin ang pagkain. At lalong-lalo na, kailangan natin i-resolve ang age-old question ng pagmamayari ng lupa. Dito sa Pilipinas, ang ating magsasaka na naglilika ng pagkain, impoverished eh. Pumunta ka sa Australia, hindi impoverished ang magsasaka doon. Sa Vietnam, hindi impoverished ang mga magsasaka doon. Kumikita. Suportado. Bakit? Suportado. Subsidized. Binibili ng gobyerno ang kanilang produce. Therefore, nakakapag-produce sila ng mas marami or abundant na food at mas murang food. Next card, Duke. Ayan, so balikan natin yung yung poverty line ng mga magsasaka sa Pilipinas. Bakit nga ba hindi gaanong subsidize? Kung may subsidize man ay sa panahon ni PBBM nagbibigay siya ng maraming subsidy sa itong choosing lang, di ba? Parang in random lang. Meron siyang programa si PBBM sa mga ganyan, sa magsasaka. Pero nung mga nakarang taon, wala eh. Di ba? Wala. Kasi nagkaganito tayo ngayon, mahal ang bigas. Dahil ang bigas natin ay galing sa Vietnam at China. Di ba? Bakit nangyari? Bakit walang nagtatanim ng bigas sa atin na marami? Dapat yan talagang pukusan ng gobyerno ang magsasaka ang bigas, magtanim ng palay. Dahil yan ang kinakain ng Pilipino sa araw-araw, bigas. Kaya kailangan marami tayo at malaki ang ating taniman ng bigas. Diyan sa Cagayan Valley, yan ang tinatawag noon na rice field of the Philippines, ang Cagayan Valley. Yang Mindanao nagiging mga subdivision ang mga palayan. Ganun din dito sa lugar ko, binibenta na eh. Kaya dapat may batas diyan na hindi pwedeng ibenta ang mga rice field. Di ba kasi kapag subdivision na yan, sabi nga, dahil kinabilyar ay nawalan tayo ng mga palay dahil binibili ang mga rice field, kino-convert nila bilyar na mga subdivision. Di ba? Ang dami-daming subdivision yung mga bilyar na yan. At yun ay mga pilayan, migdat palayan na sinemento na ngayon. Kaya hindi na nag-produce ng palay. Yan ang pinaka-importante talaga, ang pagkain. Kasi anong kakainin natin? Ngayon na nagmamahal ang mga foods natin dito kasi lahat ay imported, galing sa labas ang ating kinakain. Di ba? O bakit hindi yan naisip ng gobyerno? Dahil ba sa pag-aangkat tayo ng bigas, mayroong komisyon sa bawat sako ang mga opisyal?
Katulad din yan ng land mining dito sa lugar namin, di ba? Bakit hindi ang gobernong nagmimina ng ginto? Bakit mga Chinese, Japanese at Koreans? Kaya ang kita ay napunta sa kanila eh. Yung tax nila ay kakaunti lang sa kinikita. Kaya yung mga land mine na yan, kasi mahilig tayo sa ginto, kasi the golden boy nga, at treasure hunter tayo, kaya kung akong maging senador o congressman, ay gawin kong government ang mga minahan. Hindi na pwedeng i-privatize yan. Hindi pwedeng ibigay sa mga foreigners ang pagmimina ng ating mga bundok. Kasi sinisira nila ang bundok natin, pero sila ang nagkikinabang, binigyan lang tayo ng 3%, 5% na shares doon sa kita na namimina nila. At kahit na ginto ang kanilang nakukuha, sinasabi na nickel o silver lamang. Kaya inaano tayo ng mga foreigners ng mga miners. Inuuto tayo, kasi ginto talaga ang nakukuha nila. Tapos ang sinasabi na ang kanilang minimina ay chromite, silver, nickel, pero actually ginto ang tinatarget. Okay, kaya yan. Ngayon, meron pang yung sinabi ni Luke Spirito na itong dito sa unahan na atin pakinggan. Ng dynasties, nandyan ang source ng corruption. Nandyan. Itong sinasabi niya na dynasties. Ang dynasty ay masama talaga yan. Dahil sa Amerika walang dynasty, di ba? Ang dynasty meaning yung kapatid mo, mayor, yung isa mong kapatid, gobernador, yung tatay mo ay presidente. Lahat ay nasa opisyal sa isang magkaparehong taon. Pero kung halimbawa kina Bush, W. Bush, sa kanyang ama at anak, di ba? Hindi naman parehong taon na nakapwesto sila, di ba? Medyo lumipas muna ng ilang taon bago bumalik yung anak nagiging presidente, hindi yung dynasty. Ang dynasty yung halos galing sa apo, anak, hanggang ama ay nakapwesto sa gobyerno. Kaya nga dynasty. Ngayon, kay PBBM ay masabi natin na semi-dynasty pero wala naman talaga tayong makikitang mas magandang magdala sa Pilipinas, di ba? Kasi kung meron tayong barko o eroplano, kailangan natin ng magaling na piloto para paliparin ang eroplano at paandarin ang barko. Di ba hindi tayo pwedeng kukuha ng hindi marunong Nagkataon lang na si PBBM ay marunong talaga. Di ba mga kababayan? Ngayon kung kukuha tayo ng example, Vic Rodriguez magiging presidente o Robin Padilla o Senator Bato, anong mangyari sa Pilipinas? Anong mangyari sa eroplano na paliparin ng hindi sanay na piloto? Di ba hindi expert na pilot magpalipad sa eroplano, babagsak ito. Ganito ang mangyayari sa Pilipinas. Kaya nga binoto pa rin natin si PBBM dahil alam natin na marunong siyang magpalipad ng eroplano. Yan ang Pilipinas. Marunong siyang magdala nito sa magandang patutunguhan. Kaya kahit na masabi natin na dynasty, wala tayong ibang choice Walang pwedeng papalit kay PBBM. Diba? So balik tayo sa ilang pang questions ni Ron Cruz dito kay Luke Espiritu. Ng K-12 na maging responsive siya. Talagang isundin ang constitutional mandate that the highest budgetary allocation. Ito K-12, teka sandali Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Unang-una na dyan ang usapin ng budget. Ang ating bansa, ang budget natin ay below the standard. Ang international standard para sa budget sa education ay 6% of the GDP. Right. Tayo ay bumabagsak pa sa 4% o mas mababa pa sa 4%. So therefore, kailangan natin ng talagang isundin ang constitutional mandate that the highest budgetary allocation should be given to education para naman ma-improve natin ang curriculum, ma-improve natin ang ating mga state universities and colleges at mapapataas natin yung reading comprehension ng ating mga kababayan, mga kabataan natin na ngayon ay bagsak na bagsak. Reading comprehension, ang ating mathematics, ang ating English. Itong sinabi ko na nagiging bobo na ang mga anak natin dahil sa walang magandang materialis ang DepEd. Ang DepEd kasi ang importante kasi elementary, di ba? From K1 to K12. Yan ang pundasyon ng learning, ng edukasyon ng estudyante, ang K-12. At kung bupol ang K-12,
ay bupol din ang mga estudyante. Paglaki, walang diskarte, hindi marunong, kahit nga mag-English, magsulat, pangit ang pagsulat, hindi marunong mag-English. Noon ang galing-galing mag-English ng mga Pilipino, ngayon hindi na. Bakit? Dahil sa mali ang kurikulum sa DepEd, sa K-12. Yan ang totoo. At lalo na, may budget nga ang DepEd, binigay ni PBBM, nilustay naman ni Inday Sara Lustay. Di ba in 11 days, ay ilang milyon ba yun mga kababayan? Sa 11 days, 15 million ginasto pero inubos lahat yung budget na OBP. Nasa 150 million yata lahat. Grabe si Inday Lustay. Yung magazine niya na Owl magazine na manipis, ay 11 million daw ang gasto nun eh. Yung paggawa lang ng comics magazine na may kwentong friendly owl. Siya yung owl, friendly daw siya. O baka kurakot owl, diba? Ngayon, yan ang pagkakamali ng mga nagdadala sa DepEd. Kasi kulang na kulang nga ang budget natin, sabi ni Luke, ay pinagsamantalahan pa yung pera. Imbis na igagamot sa pasyente ang pera, ginastos ang pera, patay ang pasyente. Ganun ang nangyari sa mga estudyante. Kaya meron tayong vlog ng nakaraan na araw na sinasabi ko na napakalaking kasalanan ni Inday Sara Lustay sa mga K-12 students sa pangpublikong paaralan. Napakalaking kasalanan. Dahil na-imbis ibili ng mga computer, ng electronic books, ng iba pang materials na magagamit sa school, ay nilustay. Ay naku, grabe. Kaya sabi ni Luke Espiritu, dapat mayroong mabitay para mailagay, maisulat sa ating kasaysayan sa mga storybooks na parusahan talaga ang magkasala para ang moral ng Pilipino ay tataas. Walang mag-iisip na magkurakot kapag malaman ng mga bata na parusahan at bibitayin ito. Dapat ganoon, merong example. Kaya nga sabi ni Luke, yang si Duterte, yan ang pinakarurok ng dinastiya. At dapat lang ay, sabi ni, hindi ako nagsabi ni Luke Espiritu, na dapat lang bitayin para meron tayong record sa history ng mga binitay na mandarambong. Totoo yan, sinabi yan ni Luke. Balik tayo sa video. At the same time, kailangan natin actually reformahin ang K-12 na maging responsive siya sa needs ng ating mga kabataan, ng ating mga learners. Ang kailangan natin isang curriculum na total human development. Hindi development na para gawin silang mga manggagawa na i-exploit lang ng mga kapitalista. Tama. Sinusunod naman daw yung batas, ang konstitusyon na binibigyan ng edukasyon ng pinakamataas na Hindi, budget. manipulated yun eh. Humanap sila ng mga items of expenditure tapos nilang together nila sa education na hindi naman siya basically education budget. Ayan, yan ang mali ng DepEd dahil mayroon nga silang mga binabudgetan pero hindi tumatama sa curriculum, di ba? Para bang nagluto ka ng masarap na pagkain pero bumili ka ng mga kasangkapan ng mga ingredients na hindi para doon na pagkain. Yun ang nangyayari. Kasi kinukurakot eh. DepEd pa naman, di ba? Akala ba natin ay malinis ang DepEd kasi mga teacher ang nandyan at edukasyon, di ba? Department of Education, pero naging Department of Kurakot. In just 11 days, ubos ang 15 million sa bulsa ni Inday Lustay. Grabe. Balik tayo sa video with Luke and Ron Cruz. Okay, next card. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Ito na. Dapat siya umarap in order to answer yung charge na crimes against humanity, mass murder. Alam mo, importante sa ating lipunan na meron tayong at least man lang historical record na naparusahan ang mga mamamatay tao. Yan. Alam mo, tingnan mo kung bakit ganito ka-confused ang Pilipinas. We never had that. Tingnan mo yung mga nasa-charge ng plunder, nakukulong, nakakawala. Alam mo, si Gloria Arroyo, nawala yung neck brace. Tapos naging healthy na siya afterwards kasi nakawala siya. Maraming mga nakulong, halimbawa si Erap, nakulong, nakawala. Yung mga senador natin na hindi ko na lang din babanggitin, nakulong pero nawala. Ang ating experience pagdating sa accountability, nare-reward pa yung mga na-charge ng plunder. We have to have that historical record because we need to affirm our values as a people na hindi naman tayo nagkakandong dito ng mass murderer. Ayan, tama, di ba? Sa Saudi Arabia, kahit sa Saudi Arabia, di ba? Pinupugutan ng ulo, ginagaruti yung magkasala. Sa Amerika ay kapag nakulong ka, hindi ka na makalabas eh. Dito,
naka-neck brace, bukas wala na. Kahapon nagtutungkod, bukas wala nang tungkod, di ba? Grabe. Kasi yan ang values ng Pilipino. Nagiging corrupt tayo dahil sa nakikita ng mga bata. At paglaki ng mga bata, gagayahin nila si Digong. Isang mass murderer, isang killer. Yan ba ang dapat i-idol natin? Kaya mga DDS, buksan nyo yung isip nyo. Bakit ba hindi nyo buksan? Ang gusto natin, ang Pilipinas, katulad ng gusto ni Luke Espiritu, ay mamulat sa mataas na pag-iisip. Mamumulat sa mataas na kamulatan ang ating mga bagong henerasyon. At hindi patayan ang nakikita at hindi korupsyon. Dapat bagong Pilipinas na talaga tayo. So kahit ito, aktivista ay ibubuto ko rin ito eh. Sabi ko na nga ba, isingit ko to kay Aimee. Di ba? Si Aimee doon, yun ibuto sa kabila. Kasi balimbing, walang panindigan. Kailangan natin ng isang lawmaker na mayroong panindigan na senador o congressman. Katulad nito, kahit na makaliwa yan, di ba sigurado naman. Ayan, naka-ano pa eh. Naka-uniforme pa ng sa military. Kahit na pero may siya, may magandang plataporma, may matinong pag-iisip. Di ba? Okay, so ito, malapit na tayong matapos. Balik tayo sa video. Once na naparusahan ng mga yan, at least nakalagay sa historical books na kapag ikay mamamatay tao, ikaw ay kinulong. Tulad ng nangyari sa Nuremberg, yung mga Nazi, kung saan sa history books na yan, na kapag ikay Nazi, masama yan. Ang proof niyan ay binitay sila. Kailangan natin ng ganung proof na may kapasidad ang ating lipunan na parusahan ang mandarambong. Diyan gaganda ang ating values, diyan gaganda ang ating lipunan. Ayan. Exactly. May tama. Okay, ngayon, bakit nga ba hindi maparusahan yung mga ganyan? Katulad ni Gloria, makabagal. Nick Brace ngayon, Nick Brace tanggal bukas. Jinggoy, tungkod ngayon, bukas wala na. Bakit ganon? Dahil wala tayong batas na ginawa ng congressman natin at senador na ikulong ang mga mandarambong sa Senado, na mga lawmakers at sa Congress. Bakit hindi pumasa ang batas na yan? Merong nag-submit ng batas na yan eh. Walang pumirma, walang bumoto sa batas na yan na death penalty sa mga mandarambong sa gobyerno dahil lahat ay may sikreto, di ba? Totoo naman yan. Lahat ay may sikreto. Kaya walang buboto sa batas na yan. Ay naku, ang hirap, no? Paano tayo magkaroon ng death penalty sa public officials? Hindi yan papasa sa Congress at Senado. Pero yan ang dapat para wala nang mangurakot dyan. Dapat wala na talagang itong korupsyon. At mawawala lang yan kapag may death penalty sa mga opisyal. Pero hindi papasa ang bill na yan. Grabe, no? Ano na lang kayang gawin natin? Lahat kasi may may tinataguan na sikreto eh. Lahat may sinisilid sa bulsa. Kanya-kanyang payaman eh. Pero dito sa kabila, yung side of itong sa kadiliman, di ba? Alam naman natin ang side ng kadiliman kung anong partido yun. Sa kadiliman lang ang ayaw ko doon yung pumatay ng tao. Bahala na kung mangurakot kayo diyan. Huwag lang kayong pumatay. Kaya dito sa alyansa, kahit na nagbubulsa din yan, alam naman natin is OP talaga yung mga bulsa-bulsa na yan, lalo na kapag may project. Wag lang pumatay. Yun lang naman ang akin. Kasi alam ko naman na lahat ay may mga sikreto. Diba? Pero wag ka lang pumatay ng tao kasi may yun. Ang Diyos lamang ang may karapatang pumatay ng kanyang ginawa, ng kanyang galang. Okay, so ito, tapusin natin ang video. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? We are a sovereign nation. Therefore, as a sovereign nation, kailangan nating tindigan ang Philippine national interest. And it is very basic for a sovereign nation na kapag titindigan mo ang national interest mo, ay hindi ka dapat umaakto bilang pawn ng foreign power. Kayanin ba ng Pilipinas sa humarap sa China mag-isa? Alam mo, sa totoo lang, ang kailangan ng Pilipinas, kung meron siyang naval capability, kailangan niya ng limited war na para palayasin ang China. It should be limited. You know, the concept of limited war, nakita natin yan sa Vietnam.
yung mga Amerikano sa Vietnam, hindi nila inaatake ang North Korea kasi North Vietnam. Walang troops na pinapadala doon. Kasi ang ibig sabihin niyan, alam nila na hindi pwedeng i-escalate ang war beyond doon sa dinidispute. Ang dinidispute natin dito ay West Philippine Sea, ang ating exclusive economic zone. Therefore, dapat hindi natin nilalangkapan ng mas malawak or i-expand ang coverage ng ganyang war. Okay, so tama dyan si Luke na party. Pero ito lang yung hindi maganda, kasi alam naman natin na kumikiling to sa left, di ba? Ano ang origin ng left? Ang origin ng left ay red flag, di ba? Yung flag na may hammer at sickle, yung maso at karit na flag ni Xi Jinping yon ng China. Communism, di ba? Kung NPA ka, di ba, anong flag nyo? Di ba flag ni Mao Zedong, flag ni Karl Marx, from China yon, communism. Kaya dito makita natin ang stand ni Luke Espiritu ay in between China and America. Hindi siya pumapanig sa Amerika dahil nga nasa side siya ng communism. Dito lang medyo di ba? Medyo X ako diyan kay Espiritu, pero sa lahat ng aspeto na sinabi niya kanina, lahat yun ay check. Dito lang kasi sa origin nga ng kanyang background ay baka sa katapusan ay doon pa rin siya papanig sa China dahil yun ang kanilang origin, di ba? Hindi naman nag-originate ang communism sa Pilipinas. Galing talaga yan sa kay Mao Zedong at kay Karl Marx ng Russia. Kaya nga ang Russia ay communist din, ang China ay communist din. Yan ang katotohanan diyan. Yan lang ang Pero sa lahat ng sinabi ni Espiritu ay okay ako. Kahit dito sa sinabi niya dito na kailangan wag nating i-escalate ang giyera, kailangan dito lang tayo talaga magdepensa sa WPS at wag nang palawakin pa. Tama naman yan para hindi magkagulo at kailangan pag-usapan. Pero ginawa na yan ginawa na yan lahat Humingi na tayo ng itong pagkipag-usap. Gumawa na ang gobyerno ng pagkipag-usap sa China, nakipag-usap tayo sa ating mga karatig bansa, pero matigas pa rin ang China. Kaya nga, wala na tayong ibang magawa, kundi tawagin na natin ng ating mga big brothers. Okay, mga Avengers, mga Marvel superheroes, tinatawag na natin ngayon. Kasi hindi kasi magikinig ang China. Okay naman yung sabi ni Luke na wag natin palawakin ang giyera. Ang problema, hindi nawawala ang China Sabi ko nga, parang mga buni yan. Hindi natatanggal ang mga buni. Diba? Pabalik ng pabalik. Bumabalik ang buni. Parang UTI, bumabalik ang UTI. Katulad ni Digong. Hindi mawawala Nandyan palagi. Saan ka ba makarinig sa history ng politics na yung natalong presidente ay hindi gustong matanggal? Ay gusto niya siya palagi. Hindi naman ganoon, di ba? Kasi may oras May oras ka ngayon, bukas wala ka. And then meron na namang ibang darating na mas magaling. Ikaw gusto mong bumalik, hukluban ka na Wala ka nang memory, mura na lang. Tapos bumabalik pa. Di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Okay, tapusin natin ang video. Meron pang sasabihin dito si Luke. Ang ginagawa natin, dahil wala tayong naval capability, ay ine-expand natin by inviting foreign troops here. Inviting the Americans, inviting the Japanese. Therefore, hindi limited ang war. Therefore, tayo ay pumapasok na sa kanilang agenda. Ngayon, kung wala tayong military capability, then what we have to do is really to manage the conflict. It's just like managing the disease. Kung ang disease incurable, anong gagawin mo? I-manage mo siya para wag lumala. Therefore, kapag tayo ay walang capability at all na palayasin sila dyan through naval warfare, dapat nating i-manage ang conflict. We have to talk even to our enemies. We have to talk to our neighbors. Ayan, so tama yung talk. Magipag-usap, pero tapos na tayo dyan Tapos na sila Teodoro dyan sa pagipag-usap sa China at sa ating mga karatig bansa sa ASEAN. Tapos na tayo dyan. Kaya nga, wala na tayong ibang resort. Kasi binubuli talaga tayo wala tayong magawa. Kaya nga tumawag na tayo ng balikatan, di ba? Kaya nga meron na tayong alyansa. Amerika, Japan, India, Australia, UK at France. Yan, mga superpower yan.
Kaya walang magawa ang China diyan. Talo ang China sa giyera na ito. Alright, ako'y magpaalam na. Comment nyo na lang sa ating comment section, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ang inyong saloobin. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.